Magandang tanghali po mga kapatid sa pananampalataya. Muli nandito po ang ating pastor upang magpaliwanag ng mga hiwaga ng banal na kasulatan. Bakasan mo. Na. Kumusta kayo, kababayan Pilipinas? Nasa mabuti ba kayong kalagayan sa ganitong panahon? Kumusta yung pinagkakabalaan ninyo? Paunta rito, punta doon. Nabalita ko, marami na aksidente niya sa biyahe na yan eh. So, mapalad kayo. Kung buhay pa kayo, yung iba patay na. Dahil hindi nyo sinusunod ang utos ng Diyos. Kaya yan ang dahilan. Kahit na ng panahon ba ni Noe? Anong ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noe? Nagpatay sila ng hayop, nagparty sila, kakasiyahan sila, nagdiriwag sila, nakapistahan nila. Pero yung kapistahan ng Diyos, binabaliwala nila. So, nung dumating ang dilubyo, nangamatay sila, hindi nila inaasahan na ganun mangyari sa kanila. So, itong mga batas at palantunan na Diyos ay babasahin ko sa inyo para sa buong daigdig. Mga mananampalatayang Kristiyano, kung tawagin, sibasahin mo na. Doon sa Deuteronomio, Kapitulo 5. Para sa inyo ito dahil kayo nga hindi marunong sumunod sa batas at palantunan ng Diyos. Deuteronomio 5:1. Pamagat. Ang 10 utos na ibinigay sa Horeb. Tingnan nyo. Ang takot ng tao sa... Ibinigay ng Diyos yan noong panahon ni Moises. Ngayon, ibinigay sa akin sa ating kapanahunan upang ipatupad ko sa sangkatauhan dahil yan ang batas at palantunan ng Diyos. Nakasulat yan sa 10 utos. Basahin mo na. At tinawag ni Moises ang buong Israel, at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan Pilipinas na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila, at ingatan at isagawa sila. Ano yung mga utos na yan? Di ba 10 utos? Isinasagawa ba niyo 10 utos? Paggingilin ng araw Sabat, na sinabi lang Diyos sa panahon ni Zacarias, na sino man magnilin ng hindi magingilin ng Sabat, ay magkakaroon ng mga salot sa kanila. Di ba? Situloy mo. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin nang nangariritoong lahat na buhay sa araw na ito. Ngayon na, pinagtitibay na kayo yung tipad na yan dahil nilabag ng sangkatauhan yung tipad na yan. 10 utos. Tuloy mo. At sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo ng panahong yaon, upang ipatalastas sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat kayo'y nangatakot dahil sa apoy, at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag niyong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalawang kasamaan ng mga magulang sa mga anak,
sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng napupuot sa akin. Lahi. Ikaapat na salin na napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Hindi ba yan na sinabi niya sa Exodo 20? Sinabi niya ulit sa bundok ng Horeb, doon sa apoy, sa harapan ng mamanamba. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung anong sinabi niya noon ay nanatili. Yung batad na yan, permanent kung tawagin. Situloy mo. Huwag mong babanggitin ng pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. O, hindi ba binabanggit niyo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Lalo na yung mga nangangako sa tungkulin na hindi sila gumagamit na anumang karasan sa bayan at hindi na lapastangan ng bayan. Yan, malapit na naman na eleksyon na nanunumpa na naman kayo. Walang kabuluhan dahil lahat ang sumpa nyo na walang ng kabuluhan. Dahil ang Senado nagkakagulo ngayon. Dahil yung mga sumpa ninyo, hindi nyo natupad. Kaya yan, ang bawal at yan ang ikinagagalit na Diyos. Ito mo. Sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang salang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. O, lalo na pare, binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mga binyag, kasal, patay. Wala naman sila naliligtas na patay na tao. Alam nyo, noong panahon ni Rizal, ginagamit nila yung kumpisyonaryo para makabihag lang ng mga tao makasalanan. Pinagsisisi, kunwari. Pagkatapos, mapiring squad sila sa plaza dahil natuklasan nila na sila ay magnanakaw o gumawa ng karasan. Kaya yung kumpisyonaryo na yan ay kinamatay ni Dr. Rizal. Siya ngayon ang nagdudulot ng kasinungalingan sa mga tao. Kung mga mga umpisal, hindi naman napapatawad dahil wala naman Diyos doon. Pare lang yun nagkikinig. Tapos sabi niya, pare, napapatawad ka na. Yung pare may Diyos yan para igalang. Hindi ba sinabi ng Panginoon na huwag kayong patatawag na ama dahil isa lang ama yun sa langit at kayo lahat ay magkakapatid. So, bilang tayo magkakapatid, Diyos lang ang kakausapin natin na magliligtas sa atin, hindi tao na walang kabuluhan. Ang tao na si Jesus ay binanal na Diyos yan. Kaya yan ang dinadakilan ng sangkatauhan, Kristyanismo. Pero kayo lahat na nabinyagan sa Katoliko, Kristiyanong alaganin. Dahil lumaki kayong barumbado, tarantado. Lahat ng kalokohan ay nalalaman nyo ngayon. So, ang Biblia ay nagsasenta ng katotohanan. Tandaan nyo, tuloy mo. Inyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae. Pinatupad ba ito ng gobyerno? Sa araw ng linggo, ng mga kumpanya, pagawaan, pabrika, lahat ng empleyado nila ay nagtatrabaho sa araw ng linggo dahil tinasan nila sweldo para mag-overtime. Pero karamihan sa kanila ay nabigit sa kamatayan. Marami akong inigtas dyan sa mga pabrika na yan dahil sa mga engkanto na nababalot doon na namamahala doon, hindi nila alam na ito ay salot. Okay. Yan ang panganib sa katawan. Tuloy mo. Niyang iyong aliping lalaki ni babae. Niyang iyong baka. Niyang iyong asno. Ano yung sabi yung alipin? Lahat ng tarabantin ninyo, patitigilin ninyo sa araw na Sabat. Kayong lahat ng kumpanya na pagawaan ng mga produkto, dapat isira nyo yung establishment ninyo sa araw ng linggo at paintulutan nyo magsamba lahat ng mga empleyado ninyo. Para sa ganon,
hindi magagalit ng Diyos dahil ang Diyos ay mapanigbughoin Diyos. Naninibugho siya dahil ang Diyos nyo ay pera. Pinahigitan nyo kaysa Diyos na lumalang sa inyo. Situloy mo. Ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong tagaybang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuang daan, upang ang inyong aliping lalaki at babae ay makapagpahinga gaya mo. O see? So, kailangan ng araw na Sabat, magpahinga na kayo. Dahil yan ay nilaban ni Moses noong panahon niya. Kung nabasa nyo Isudo, yun ang inalaban niya kay Paraon. Dahil ni Paraon, pagpahinga niya mga tao. Pero pinagpahinga ni Moses at nagtalo sila sa bagay na yan. Ano sabi ni Moses? Bakit? Hindi ba dapat pagpahinga ng mga tao? Si Ramses, gusto niya araw-araw ang trabaho dahil yumaman nga Ehipto dahil sa panaginip na binigyan ng kahulugan yung 7 bakang mataba at 7 bakang payat, kaya yumaman ng Ehipto. So ngayon, yung kayamanan na yan ng Ehipto, ginamit niya sa karahasan na lipastangan niya yung mamamayan na hindi pagsabayin ng araw-linggo. Tuloy mo. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. O, sino yung makapangyarihang kamay? Uy! Hindi ba yan si Moses ang kamay ng Diyos noong panahon niya? Noong panahon ni Jesucristo, siya ang bisig ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin, sino ang bisig ng Diyos? Yan ang alamin ninyo. Dahil ang bisig ng Diyos ay nagliligtas ng mga tao, kagaya ni Moises, kagaya ni Jesucristo. Kaya yung bisig na Panginoon sa panahon natin, kilalanin niyo siya at upang igalang naman siya para hindi kayo pastanganin ng Diyos at kayo naman ay mapapahiya lahat. Situloy mo. At unat na bisig. Kaya't iniutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang inyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinigay sa iyo. Araw ninyo lumawig. Maaba ang buhay ninyo sa ibang lupa, lumawig. Baka gaya ng pangako niya doon sa Levitico, mahabang buhay ang abutin ng taong masunurin sa Diyos. Doon din ang pangako niya kay Solomon, doon sa Kapitulo 3 ng Kawikaan. Kaya tuloy mo. Na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag kang papatay, ni mga lunya, ni magnanakaw, ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Alright. Yan ang mga bawal yung mga saksing sinungaling. Noon pa, mayroon na mga saksing sinungaling diyan sa raman ng hukuman ninyo. Kaya hindi totoong saksi, binabayaran ninyo para sumaksi lang at matapos ang krimen na hindi naman totoo. Kaya kawawa mga tao. Tandaan nyo dahil yung mga batas-batas yan na walang kwenta ay hinulanan ni Daniel nung panahon niya na yan ay bawal. Ito lima. Ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ni huwag mong pagnanasahan ng bagay ng iyong kapwa. Kasi, hindi ba usong-uso yan ngayon? Asawa na may asawa. Hindi, pag pinag-uusapan. Alright. Situloy mo pa. Ni ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka. Nangyari na 1970, land grabbing. Usong-uso yan noon. Kahit na hindi nyo lupa. Dahil walang titulo, inaangkin ninyo. Kawawa naman yung mga tao. 1970 siya na, usong-uso yung land grabbing. Basta walang titulo, mga tahanan, o mga lupa, inaangkin ninyo at ginagawa nyo ay ibang titulo at yun ang pinipirman ninyo. Samantala, pag-aari nila yung bahay na yun na wala lang siguro ang titulo, gumawa kayo ng titulo, sa inyo na yan. Usong-uso yan noon. Titulo ba ba?
ni ang kanyang asno ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Alright. Panginoon sa buong kapil. Ano mang bagay na inyong kapwa, kamo kayo mga pension plan na yan, yung mga binibigay ng gobyerno. Alright. Marami akong nadiskubre ngayon na inaangkin na yung mga nangungulo sa baryo ang mga pera na yan dahil yung mga tao, papirman nila, matapos pag nakuha nila, sabi nila, wala pa. So, itong mga kasinungalingan na ito, nakikita na Diyos. Dahil yan, inaangkin nyo ng pag-ari na yung kapwa. Matagal na yan. Noong pang panahon ni Magsaysay, panahon ni Quirino. Alright. Yung pension plan namin magkapatid, na galing sa pensyon ng aming mama na garilya, hindi namin nakuha dahil kinuha ng agency. Tapos yung nakuha nilang pera, hindi na kami binigyan hanggang ngayon. So, itong mga pandaraya na ito, usog-uso, pag-i-scam. So, kung malinis lang ninyo ang pamamahala, maaari ang Diyos naman ay magpigil na sa pamamarusa sa sangkatauhan. Dahil ang pagnanakaw, pagpatay na hindi dapat patayin ay bawal lahat yan. Porque malaman niya sindikato ninyo, papatayin na ninyo. Porque alam niya yung modus ninyo, papatayin na ninyo. Kagayong ginawa ninyo kay Angelo Reyes. Kung sabihin ko sa inyo, kung sino pumatay kay Angelo Reyes, dahil Angelo Reyes nandito ngayon, dahil gagamitin ko na siya sa pagpatuto kung sino pumatay sa kanya. O, hindi nyo nalaman kung sino pumatay kay Angelo Reyes. Kamukha na naman yung pagpatay nyo kay Mayor... sino yung mayor na nakulong? Espinosa. O, pinatay nyo sa kulungan dahil siya nakakalam sa sindikato ng droga. So, para ayaw nyo mabulgar. O ngayon, saan yung Junior Espinosa ngayon? Hindi ko na narinig. Hindi ko na alaman kung saan naroon. Kaya itong mga bagay na itong ginagawa ninyo ay bawal sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses at binigay din sa akin ngayon sa ating kapanahunan. Alright, ituloy mo pa. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap at sa salimuot na kadiliman ng malakas na tinig, at hindi na niya tinagdagan pa, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato, at ibinigay sa akin. Alam niyo tapyas na bato? O siya rin na kalarawan dito sa bandera ko. Larawan ng tapyas na bato na sinulatan sa 10 utos na linabag na sangkatauhan noong panahon ni Moises hanggang ngayon nilalabag ng tao. Ayun na, ito liwa. At mangyari nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ay lumapit kayo sa akin. Sa makatuwid bagay ang lahat ng mga pangulo sa inyong mga lipi at ang inyong mga matanda. O ano yung mga pangulo? Lahat naman ng kulan sa bayan lumapit kay Moses. Pero ngayon sa panahon natin, wala nang lumalapit sa Diyos. Tandaan nyo ha? Bakit? Dahil natakot sa mga tao, gobyerno noong panahon na yun. Pero ngayon, yung gobyerno ngayon, walang takot sa Diyos at nagpapatuloy ng pangangkam na pag-ari ng kanilang kapwa. Ito mo. At inyong sinabi, narito, ipinakita sa amin ng Panginoon nating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kadakilaan, at aming narinig sa kanyang tinig mula sa gitna ng apoy. Aming nakita sa araw na ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at siya'y buhay. Alright. Yan ang sinabi ko sa inyo noon. Ang Diyos ba'y nakakausap?
Pero sabi niyo, ang Diyos namin ay masamang espiritu. Hindi ba bawal yung magbibintang 10 utos? Pinagbibintangan nyo kami na kami sumasamba sa masamang espiritu. Hindi ba yan ay pagbibintang? Bawal yan 10 utos na magbintang. Tandaan nyo So, hanggang ngayon, usong-uso yung bintangan na yan Kaya galit ang Diyos sa inyo. Dahil ang Diyos ay nakakausap hanggang ngayon. Noong panahon ni Moses, sinabi niya sa 4Gs na Deuteronomio. Kaya lumapit yung mga pangulo kay Moses para marinig nila ang tinig ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin, ayaw niyong lumapit sa amin para marinig niyo ang tinig ng Diyos. Deuteronomio 4Gs. Deuteronomio 4Gs. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikinabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. See? Yan ang importansya ng paglapit sa Diyos para maturuan nyo ang mga anak nyo ng disiplina para hindi lumala ang galit ng Diyos sa inyo. Dahil yan ay dapat ang 10 utos ay turo nyo sa inyong mga anak. Ngayon, lumala na ang sitwasyon dahil may batas kayo na bawal paluin ng mga bata. Bawal paluin ang kanilang mga anak kung tinuturuan nila leksyon. Kaya yung mga bata, lumaki ang ulo hanggang ngayon dahil sa batas mali-mali. Na dapat ang magulang, suwituin niya kanyang mga anak para hindi lumaking tarantado. O ngayon, binawalan yung paluin ng mga bata. Kaya naglakihan ng mga ulo na yan. At yan ang problema ngayon sa ating kapanahunan. Ituloy mo. Dito na lalo sa 5, no? Sige. Tuloy ko yung 5:24. At inyong sinabi, narito, tapos na pala yun. Ngayon nga, bakit kami mamamatay? Sapagkat pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito? Kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoong nating Diyos, ay mamamatay nga kami, sapagkat sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy na gaya namin at nabuhay? Ngayon naman, yung apoy na naglalagablab, nagliliwanag lang, pero akala nila nasusunog. Yung aura, yung kahoy na yon ay nakikita nila na magliliwanag sa gitna ng dilim, ay natakot sila. Ngayon sa panahon natin, hindi na apoy, kundi liwanag ng isang kasangkapan o punong kahoy na gagamitin ng Diyos. Kagaya ni Jesus, nagliliwanag ang kanyang mga salita sa katawan para yung malabong mata ng mga bulag na hindi maniniwala sa katotohanan mabuksan. Pero anong ginawa nila sa apoy na yun na siya si Jesus na dinapuan ng liwanag? Alright. Ngayon, naibigay sa kanya pabamahala sa lahat ng tao. Wala kayong magawa dahil siya talaga ang Diyos ang tatalaga ng isang tinatawag na bisig na magliligtas. Kaya kung basahin niyo doon sa Isaiah 53, ito ang tinutukoy. Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Isaiah 53:1. Ang lingkod ng Panginoon ay nagbabata, ang kanyang kamatayan at karangalan. Alright. Yan nangyari kay Jesus. Namatay siya pero naparangalan ng Diyos ng dakilang pangalan sa lahat ng mga propeta. Nataasan pa niya si Moises dahil doon sa kamatayan sa krus. Ituloy mo. Sinong naniwala sa aming balita at kaninong nahayag ang bisig ng Panginoon? Hindi ba kay Moses? Noong panahon ni Jesucristo, siya ang bisig ng Panginoon, tagasaklulo ng mga masakit, tagasaklulo ng mga pinahirapan ng Diyos. Kahit na mamatay sila, hinahango pa rin ni Jesus doon sa San Juan 5:24. Yan ang ginamit ni Jesus, mga salita ng Diyos
at nabuhay ang mga nabibingit sa kamatayan. San Juan 4:22. 5:24. 5:24. San Juan 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula Lumipat sa na. kamatayan. Lumipat na. Sa Kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. kaya na nabibigyan ka sa kamatayan, maliligtas ka pa rin kung makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay pambuhay sa mga patay. Tandaan nyo So, kung di ka makikinig, ikaw ay mahatulan. Yun ang 3:16 sa San Juan. Kung di ka maniwala, mahatulan ka na. Dahil si Jesus hindi na parito upang hatulan niya ng tao, kundi upang ang tao ay maligtas. Dahil siya ang ministro ng Diyos, bisig ng Diyos noong panahon niya. Ngayon, yung mga bisig ng Diyos sa panahon natin, kilala ba kaya ninyo yung tinatawag na rescue team? Mga frontliner. Frontliner. Kilala yung mga frontliner? So hindi nyo kilala mga frontliner. Pagbudin nyo na mag-aral na ebanghelyo para makilala nyo sila. Situloy mo, yung Leader na yan. Lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon nating Diyos. So, kamukha ngayon sa panahon natin. Dahil sinabi ko sa inyo, ang Diyos ay nandito na sa Pilipinas. Lumapit kayo para marinig ninyo ang tinig niya. Para kayo ay makapagbago dahil gusto niya tayong lahat ay maligtas. Kaya kung lumapit kayo rito, yan ang utos ng mga propeta. Hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Yun naman si Isaias, ang umaayaw sa akin ay umiibig ng kamatayan, sabi ni Isaias. So, ayaw niyo yung Diyos. Gusto niyo pineapple Diyos, tomato Diyos, gawa sa Diyos. O, kaluoy ng mga tao. So, ang Diyos ay nagbibigay offer ngayon na sinabi niya, hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngayon, kung di nyo hanapin, kayo ngayon ang tinatawagan sa pamamagitan ng sakit para kayo'y magbanal. Basahin, 9:12 ng Mateo. Kaya mga sakit na yan na lipanas sa katauhan, hanapin nyo ang Diyos upang kayo mabuhay. Diyan sa mga ospital naman, kung may nabubuhay, taong nagsisisi. Dahil nag-usap kami si Doktor, ano pangalan? Arizal. Ang Arkanghel na Doktor, Lucas sa San Rafael. si Dr. San Rafael Arkanghel, nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya, bakit po marami na mamatay sa ospital? Kala ko kayo ang nadestino sa mga ospital. Oo nga, ang sabi niya sa akin. Hindi naman sila marunong magsisi. Kaya, namamatay sila. Pero nagsisisi. Pinapagaling namin sila. Okay, tira. So, yan. Narinig ko sa radyo na may pasyente bata, maraming sakit sa katawan niya, pero nagugulat sila dahil bakit nabubuhay. Siyempre, yung nanay niya nagsisisi sa kanyang ginawang kasalanan, kaya pinapagaling nila. Kaya ang tawag nila sa bata, miracle child. Narinig ko sa balita, miracle child daw dahil gumagaling na hindi nila namamalayan. So, ang Diyos ba ay nagpapagaling? Yes. Nagpapagaling sa mga tao, nagsisisi. Binanggit niya kanina sa Bogotá, di ba? Bibigyan ko ng kaawaan ang mga libo-libong umiibig sa akin. At pinapakitaan ko siya ng sumpa ang mga taong libo-libo na napupuot sa akin. Kaya mga sumpa at kaligtasan na yan ay nasa Diyos lahat yan. Tandaan nyo, ituloy mo yung salita ng Deuteronomio. At iyong salitain sa amin yung lahat na sasalitain sa iyo ng Panginoon nating Diyos.
at aming didinggin at gagawin. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita nang kayo'y magsalita sa akin. At sinabi ng Panginoon sa akin, aking narinig ang tinig ng mga salita ng bayang ito na kanilang sinalita sa iyo. Mabuti ang kanilang pagkasabi ng lahat na kanilang sinalita. Ano yung sabi niyan? Kung si Moses ang kausap nyo noon, ang Diyos ang kausap nyo, kaya si Moses, nasa kanya ang Diyos. Yan ang sinabi niya doon kay Josue. Hindi siya iniwanan ng Diyos. Kaya sino makipag-usap kay Moses? Nakakausap nila ang Diyos at ang Diyos ay sumasagot. Sa gitna ng apoy, lahat ng tanong nila ay sinagot ng Diyos. Ituloy mo. O mamalagi nawa sa kanila ang kalooban ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos. So, ano ibig sabihin nun? Mamalagi nawa sa inyo ang mga eksena yan na naganap ng panahon ni Moises, naganap din ng panahon ni Jesucristo, at nagaganap din sa ating panahon na lahat na sumasampalataya sa mga pinahiran ng Diyos, lahat ay gumagaling. O, sino yung mga pinahiran ng Diyos? Sa panahon natin, kilala ba ninyo sila? Sinabi ni Pablo ng panahon niya, Roma 8:14. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. O see, yan ang mga bisig ng Diyos ngayon sa ating kapanahunan. So, kilalanin nyo sila. Para sa kano naman, hindi kayo mga ligaw. Dahil kayo bulag sa katotohanan, hindi kayo maniwala sa Ebanghelyo na sinabi na Jesus doon sa Marcos Kapitulo 1:15. Marcos 1:15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. So, kung malapit lang kaharian ng Diyos, gusto niya kayong makausap lahat. Kagaya na sinabi niya kay Moises sa Deuteronomy 4:10, upang kayo mag-aral na matakot na, dahil wala kang takot sa Diyos eh. So, ang pag-aaralan natin yan, kung paano umarap sa Diyos, na may pagsisisi, dahil yan ang pangako niya kay Haring David pa noong panahon niya. Awit 91. Awit 91. Pag ikaw ay pasakop na sa Diyos, papanubay ka niya kahit nasalot, hindi na darating sa inyong mga tahanan. Awit 91:1. Ang katatagan ng pagtitiwala sa Panginoon, siya'y tumataan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kasi, yan ang mga payo ng mga banal na kayo manahan sa lilim na kapangyarihan ng Diyos. Dahil simbolo niya, kalapate, di ba? Yun ang nakita ni Juan Evangelista nung binyagan si Jesus. Bumaba ang kalapate. At ano sinabi ang kalapate? Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ngayon sa panahon natin, sino kaya ang masinisintang anak ng Diyos? Hindi ba lahat na mga pinahiran ng Espiritu? Pinapatnubayan ng Espiritu? Sila ang mga anak ng Diyos? So, ang mga rami na ngayon, para matupad yung hula ni Jesucristo. Anong hula ni Jesucristo? Ang palay, hindi mabubuhay kundi mamatay. Inalimbawa niya sa kanyang sarili na papatayin na. Pero pag tumubo yung palay, marami na raw lilitaw na butil ng palay. So, ganyan ngayon si Kristo. Isa siya noon, ngayon marami na siya. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo sila, mga pinahiran, dahil sila ngayon mga tagapagligtas sa ating kapanahonan. Okay? Sana maintindihan niyo ang Ebanghelyo ha. Situloy mo pa yung tutulang niyo.
At sinabi ng Panginoon sa akin, aking narinig ang tinig ng mga salita ng bayang ito na kanilang sinalita sa iyo. Mabuti ang kanilang pagkasabi ng lahat ng kanilang sinalita. Mamamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin, at kanilang ingatang kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila, pati ng kanilang mga anak, magpakailanman. So, yan dapat ang sabi ng Diyos, mamalagi sana sa inyo yung pakiugnayan kay Moises para madligtas ang inyong mga anak. Dahil ang mga panahon ito, mayroon na naman salot na sinasabi nila na mas matindi pa kaysa COVID. So, kawawa naman kayo. Kaya sabi ni Jesus nung panahon niya sa Matthew 9:12, ang mga walang sakit, hindi nangangailangan na manggagamot, kundi ang mga may sakit. Pag-aralan nyo kung anong kahulugan nito. Di ba yun na sinabi niya? Habang ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi wala pa rito pag tumawag na mamatuwid, kundi ng mga makasalanan. So, ibig sabihin, kayo lahat na makasalanan ay tinatawagan na. Paano kayo tinawagan? Sa larangan na pagbabanal. Kagaya na sinabi ng Diyos kay Pablo, doon sa Korinto 1. Pinawagan si Pablo na magbanal. Sino kasi si Pablo? Mamamatay tao yan eh. Pero alam ng Diyos na mayroon siyang banal na kaluluwa na bahiran lang ng kasalanan dahil sa babatas ng gobyerno nung panahon niya. Dahil si Pablo, membro ng gobyerno, siya ay attorney, abogado, nagsisinungaling siya sa harapan ng korte, pero alam ng Diyos na siya ay matalino, kaya siya tinawagan para banal. Ganyan din kayo lahat. Tinatawagan kayo sa pamagitan ng sakit upang kayo'y banalin ng mga bisig ng Diyos. Ito mo. Sa diferent nila. Hindi. Korinto, pangalawa Korinto, 1. Unang Korinto 1. Ito mo. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, alalahanin nyo yung mga sakit na yan na naranasan ninyo, tinatawagan lang kayo ng Diyos para magbanal. Ang problema kasi sa inyo puro kayo doktor. Hindi nyo alam na, ang dami na namatay sa ospital dahil sa maling pag-apply ng gamot. Dahil nakukulam yung tao, ini-injection nyo ng kung ano-anong medisina, nalabag dyan sa mga bagay na yan, kaya naman nanuno. Nakikita ba sa x-ray yung nuno? Hindi makikita sa aparato na x-ray yan, tandaan nyo. Pero, yung mga alagad ng Diyos, nakikita lahat yan. So, itong pagtawag na ito, bigyan nyo ng importansya, dahil yan sinabi ng Diyos kay Moises nung pa, sana'y manatili sa kanila ang salitang ito, na sila'y nagtiwala sa Diyos. So, kung may tiwala ka sa Diyos, kayo ay magkakamit ng gantimpala. Pag kayo ay sumunod, mabubuhay kayo, pabahay ng Diyos ang buhay nyo, at yan ang mga nakapangako sa kasulatan. Alright. Ituloy mo yung Korinto. Na kanila at ating Panginoon, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ano yung biyaya na yan? Yung biyaya na pagpapagaling na pinangako ng Diyos sa lahat na gusto maglingkod sa Diyos. Nandun sa Gawa 1:8. Tatanggapin nyo yan pag lumapit kayo sa banal na Espiritu. Kung hindi kayo manggagamot, gagawin namin kayong manggagamot. Kung hindi kayo propeta, gagawin namin kayong propeta. Kung wala kayong Diyos, bibigyan namin sa inyo ang Diyos.
Dahil tinanggap namin ng Diyos walang bayad, ibibigay namin sa inyo na walang bayad. Okay? At ito ang patakaran. Sige, sabi na. Gawa. Gawa ba yun o Apokalipsis 1:8? Gawa. Yung tatapwa, tatanggapin. Oswe. Ano ba? Apokalipsis. Tatanggapin ninyo. Apokalipsis 1:8. Ah. Yan ang pangako na Jesus nung nasa langit na siya. Yang revelation na yan, Apokalipsis, ay pahayag ni Jesucristo sa langit kay Juan Evangelista. Ako ang Alpha at ang Omega. Hindi, tatanggapin ninyo. Gawa nga. Hindi. Apokalipsis 1:8. Tun. Ako ang Alpha at Omega. Hindi ganon. Ay, binasa ko na o. 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega. Sa gawa at 1:8. Datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. O, yun na. O, sige, gawa 1:8. Gawa 1:8. Datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Kaya kami ngayon ang mga saksi ni Jesucristo dahil tinanggap namin ng biyayang pagpapagaling sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. So, kami ngayon ang bisig ng Diyos sa ating kapanahunan. So, binabaliwala nyo. Basta fake news, magaling kayong magbalita. Pero yung tunay na news, ayaw nyo pakinggan. So, ito ang tunay na news ngayon sa ating panahunan para tayo maligtas na lahat na pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Tandaan nyo So, sila rin ang templo ng Espiritu Santo. Corinto 3:16. Unang Korinto 3:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Oh, yan din ang paliwanag ni Pablo sa Pedro. Sa Pedro, Kapitulo 2:5. Yung batong buhay, natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Yung batong buhay ay yung mga alagad ng Diyos, ang mga batong buhay na ilagay niya pamamahala sa mga iglesia, kagaya ni Pedro. Pero inaangkin ng Katoliko, si Pedro na siyang papa ng Roma. Hindi totoo yan. Dahil si Pedro, pinatay ng mga Romano nung panahon niya. Paano maging papa ng Roma si Pedro? Ituloy mo. Sa Deuteronomio? Pedro. Unang Pedro ba? Oh, 2:1. Unang Pedro 2:1. Kaya't sa paghiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya Ano ibig na sabihin? ukol sa Espiritu. Anong ibig sabihin dito? Nasain ninyo na magbasa ng Biblia na walang halong daya. Tandaan nyo dahil marami nagbasa ng Biblia, dinadaya ang karamihan na tao. Hindi liligaw ang maraming tao. So, kung gusto nyo mabuhay na walang hanggan, manahin niyo ang buhay na walang hanggan. Nasahin nyo ang katuruan na walang daya. Yan, Biblia, gatas na walang halong daya. Ituloy mo. Upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa kaliligtas. O, see? Yan ang purpose ng gatas na walang halong daya para lahat ng tao ay maligtas. Tuloy mo. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya, na isang batong buhay, O, kagaya na sa katotohanan. Kagaya na paglapit ng mga tao kay Moises noong panahon niya, batong buhay sila. Kaya sila nagmana ng mga salita na kaligtasan sa kanilang kapanahunan.
Ganun din sa ating kapanahonan. Ganun din ang panahon ni Jesucristo. Naligtas lahat ng naniwala sa salita ng mga bato na sila yung mga alagad ng Diyos. Ituloy mo. Nasa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. O mahalaga talaga, mga alagad ng Diyos. Dahil sila ang tagasaklulo sa lahat ng mga may sakit, may karamdaman, tagatulong, tagapagligtas. Dahil pinapatay ng Diyos sa mga kasalanan. Kaya ang matumutulo sa mga kasalanan ay yung mga batong buhay na yan, na tahanan ng Espiritu. Situloy mo. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, na natatayong bahay na ukol sa Espiritu. O, kita na, ang liwanag na yung batong buhay na yan, yan ang mga alagad ng Diyos, gagaya ni Pedro. Bato na itinagan niya magiging iglesia, inaangkin naman na iglesia ni Kristo, inaangkin naman ng mga Romano na si Pedro ay obispo, at si Pedro naman ay bato raw sila sa kanila. Pero wala naman silang kapangyarihan gaya ni Pedro. Yung kapangyarihan ni Pedro saan galing kaya? Galing kay Jesucristo. Dahil binigay ng paintulot ng Jesucristo yan. Doon sa Matthew Gis. Matthew Gis ba yun? San Juan. O Matthew Gis. 7, 8, 1 ba na? Mateo 10:1. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit, at ang lahat ng sari-saring karamdaman, at ang mga pangalan ng Ay, 12. ganda lang. Alam na nila pangalan mayan eh. Yung pinagkaroon sa kanila ng kapangyarihan ng pagaling ng masakit, yan din na binigay sa ating kapanahunan na lahat kami ay makapagaling na sari-saring sakit na karamdaman, kahit na hindi mapagaling ng doktor. Dali nyo rito. At kami na, basta may paniwala sila, lumapit kayo sa Diyos. Dahil para matamo nyo itong biyaya na binigay nyo sa amin. Dahil yun sabi ni Kristo, San Juan 17, ang kalwalatian na binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, gaya naman nating isa. So, yung mga pangako ni Kristo na yan, tinutupad sa ating kapanahonan. Basta lumapit kayo sa Diyos, matuto na kayo matakot at kayo ay maglingkod sa Diyos dahil tinatawagan kayo para maging banal at magpakabanal. So, marami pa ako sasabihin sa inyo dahil hindi pa natapos yung usapin doon sa Deuteronomio. Babalikan natin ulit yan.